word unconditional eternal security. Ibig sabihin nun, example, naniwala ka na sa Panginoon, may na-receive mo na siya as your personal Savior, kahit bumalik ka pa sa kasalanan mo or gumawa ka pa ng kasalanan, okay lang yun. Okay? Dahil sabi nila, God is grace, God is love. Okay? So, okay lang yun. But, yan ba yung turo ng Bible? Okay? So, today, we will discuss about the doctrine of eternal security. Okay, so yung doctrine of eternal security ay originally yung nagturo nito ay si Agustin, no? Pinanganak siya sa Tagaste, Numidia, no, noong 354 AD at namatay din doon siya sa Numidia mga 430 AD. Ito yung doctrine, okay, ni Agustin, no, about this doctrine of eternal security. Sabi niya, man was created pure in God's image and possessed of a free will. No, so pag sinabi mong free will, may freedom tayo, no, kung anong gusto natin magagawa natin. So sabi niya, he was tempted and fell, and in him all humanity sinned. Okay, but man was capable of restoration. Okay, dito na yung medyo not of himself, but of God's grace. Okay, this grace comes not because man believes, but precedes faith and is given that he may believe. From this grace, all the stages of repentance, conversion, and final perseverance are reached and passed through. Okay, sabi niya, now as grace is a free gift of God and precedes all acts of faith on man's part, and as experience shows that not all men become converted and are saved, it must follow that God absolutely predestinates a certain number to salvation and that the rest are left to their merited damnation. So anong ibig sabihin ni Agustin? Sabi niya, dahil daw, no, sabi niya, yung Panginoon daw natin ay may na-predestined na tao. Okay? Na need sa atin pa, yung ililigtas niya lang talaga. Pag sinabi mong predestined, yung destiny mo talaga is ligtas ka na. Okay? So, hindi ikaw yung gumagawa nun. Sinong gumawa nun? Yun yung Panginoon. So, yun yung doctrine ng predestination. So, yung iba na hindi na predestined, okay, saan sila pupunta? Sa impyerno. Okay, so dalawa. Okay, ito yung point. Okay? Sabi ni Agustin, okay, sa kanyang doctrine of eternal security, na ang Diyos ay may napili ng mga tao na kanyang iligtas. And then, may mga tao, kung hindi ka nabilang sa mga naligtas, it means you are eternally condemned. Okay? Doon sa impyerno. So yung tanong, paano mo malaman na ikaw ay ligtas? Okay? So, ang question is, how about yung gusto mong maligtas? Diba tayo gusto nating maligtas? Lahat tayo. How about kung yung destiny mo talaga is impyerno? So, hindi patas yung Panginoon. Diba? So, hindi fair yung Panginoon. Ikaw, naglingkod ka sa pool for 30 years, for 50 years. Then, hindi mo alam, yung destiny mo pala, you are being predestined na pupunta ka sa impyerno. Okay? So, that is the doctrine of predestination. Okay? Yun yung paniwala, okay, ni Agustin. Okay? So, everybody said, praise the Lord. Praise the Lord. And, ito yung mga iniwan ni Agustin, no? Na mga remarks sa kanyang salita. Sabi niya, God used the very will of the creature, which was working in opposition to the Creator's will, as an instrument for carrying out His will. Okay? So the supremely good, thus turning to good account even what is evil, to the condemnation of those whom in His justice He has predestined to punishment, and to the salvation of those in whom in His mercy He has predestined to grace. So ibig sabihin, yun yung paliwanag ko kanina, yun yung point, no, ni Agustin, no, na kapag na-predestined ka talaga na ligtas ka na, okay, kahit anong gawin mo is ililigtas ka ng Panginoon. Pero kapag na-predestined ka na pupunta ka ng impyerno,
kahit anong kabutihan yung gagawin mo, okay, impyerno ka talaga. So yung question is, paano mo malalaman, no? That you are predestined to heaven or you are predestined to hell. Okay, so I do believe walang isa sa atin na makakaalam nun. Okay, hindi mo alam kung saan ka na predestined. Okay, so let's go, okay, to the passages. Okay, let's open our Bible in the book of John, chapter 10, verse 27 to 30. Okay, so, can you please read, no? John 10, verse 27 to 30. Ito yung mga sinasabi nila mga supporting verses about predestination. Okay? So, sila makabasa? Oh, pwede rin Tagalog. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisinsunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Okay, so take a good, no? So ito yung isang pinakapaborito nating verse, no? I and my Father are one, no? John 10:30. But praise the Lord, no? Ito yung verse na ginagamit nila, no, to support their doctrine. No? Dahil sabi nila, wala daw kahit sino mang makaalis or makakakuha, no? Sa atin sa kamay ng ating Panginoon. So it means, sabi nila, we are eternally secure. Okay? But kung titingnan mo ito, okay, yung context ng John chapter 10 verse, or yung context ng whole chapter of John, in this chapter, yung tinuturo ni Jesus Christ is about himself as the shepherd. Okay? And sino yung saved? Oh, yung mga sheep, no, yung mga tupa. Okay, yun yung mga saved, mga naligtas na. Okay? And yung sheepfold, yung tahanan ng mga sheep, yun saan yun? Ito yung church. Okay, so yun yung description ng ating Panginoon. And furthermore, okay, sinabi ng Panginoon doon na may mga hirelings, may mga wolves, may mga strangers na gustong kunin yung mga sheep. No, di ba? Kami doon sa Kabangalan dati nakatry kami mag-alaga ng mga sheep. Natawag namin karnero. Na sobrang hirap, no? Dahil kailangan mo talaga yung damo. Yung church namin dati puro damo. So kami medyo nahihirapan kami sa pag-alis ng damo. Pero nung nag-alaga kami ng mga karnero, nahirapan naman kami sa paghanap ng mga damo. Okay? Dahil ubusin talaga nila. 12 lang yung namin, yung alaga namin karnero. Pero wala talagang damo. So every morning, nasa Bible school pa kami noon, every 4 o'clock to 5 o'clock in the morning, lalabas kami. Hanap kami ng damo. Kaya kukuha kami ng mga 10 sako na damo para ipakain lang at saka sa hapon naman. So, yung karakter ng sheep, kailangan talaga nila ng shepherd. Hindi talaga sila mabubuhay kapag walang shepherd. Okay, so at saka sabi ko pa nga, no, sa biology or sa zoology, walang wild na sheep. No? Wala kang makikitang wild na sheep. No? Yung mga sheep talaga kailangan nila ng shepherd. So, sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay, so katulad din natin, kailangan natin ng shepherd. No? Sino ang ating shepherd? Yung Panginoon. Amen. So, kung wala yung Panginoon, wala tayo. Okay? So, yung sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. No, kapag wala ka ng lakas, ikaw yung pinaka-weak na sheep, no? Ikaw yung madaling kainin. Okay, ng mga leon. And also, sinabi dito yung hirelings. Kaya ano yung hirelings? Yung hirelings, yun yung tagabantay ng sheep, yung mga karnero. Ibig sabihin, binabayaran sila.
Okay? So yung point ng ating Panginoon in this verse is not about, okay, na hindi tayo makukuha sa kamay ng Panginoon. But the point of God in this verse is that the difference between the hirelings and a true shepherd. Ano yung difference ng true shepherd at hirelings? Ang true shepherd, example, yung karnero, kapag inatake ng mga leon or mga mababangis na hayop, ano yung gagawin ng shepherd? Dahil kanya yung sheep. Okay, just like David. Ano sabi ni David? Kinukuha niya yung sheep sa bunganga ng leon. Okay? So he will protect the sheep. Okay? He will do everything kahit mamatay siya just to protect it dahil kanya yun. Pero kung hireling ka, pag sinabi mong hireling, yung taong binayaran mo lang, bantayan mo yung kaniro ko, and then yung kaniro inatake. Yung bayad mo sa kanya, ano lang, 20 ano lang, sample yung pinakamura. Okay? Anong gagawin ng hireling? Tatakbo yun. Sabi niya, iwan ko sa iyo, baka mamatay ako dyan. Or hindi naman akin yan. Okay? So, iba yung character of being a shepherd and being a hireling. Okay? So, sabi ng Panginoon, He is our true shepherd. Kapag ang true shepherd ay ang ating Panginoon, kahit anong gawin ng kaaway, God will do everything just to restore us. Just to protect us. Kaya yun yung ginawa niya sa cross. Okay? Sabi ng Bible, okay? Kaya dito sabi niya, I and my Father are one. Okay? He became flesh. Naging tao siya. Okay? Namatay siya sa cross. Okay? Yung dugo niya, inala niya para sa atin. Okay? Dahil He is a true shepherd. Okay? Pero kung hindi siya shepherd, hindi lang gagawin. Okay? Sabi niya, hindi ko naman kayo kano-ano. Okay? Palitan ko na lang kayo. Okay? Just like a hireling, or pabayaan ko na lang kayo. Okay? Yun yung point, okay, ng John chapter 10. Okay? Nasa kamay ng ating Diyos, okay, no one, okay, could separate us from the love of God. Okay? Neither death, okay, lahat. Okay? So, hirap man, lungkot man, sabi ng Bible, walang makaseparate sa atin sa kamay ng ating Panginoon. So, the word flock there, okay, sa English, pag basahin natin sa English, okay, we'll just open it, no? John chapter 10, okay, wait lang. Okay, sa Hansel, pwede mo mabasa? John chapter 10, Verse. yung chapter 10, verse 27. 10:27. To 30. English. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. So, the word flock there, nanggaling siya sa Greek word na harpazo. Kaya anong meaning niya? To catch away, or pull, or take by force. No? Sa atin pa, by force, kukunin ka. No? Yun yung ginagawa ng kaaway sa atin. No? Kinukuha niya tayo sa kamay ng ating Panginoon. But sabi ng Panginoon, if you're going to remain in God's hands, walang makakakuha sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Amen. So, yun yung word na flock. Okay? So, you are being protected, okay, by the cares or by the care of God. So, security in Christ is conditional on our continual or continued faith in Him as demonstrated by our obedience to His commandments. So, yun yung security natin. So, ibig sabihin, kung hindi tayo magpatuloy, okay, na maglingkod sa ating Panginoon, maniwala sa ating Panginoon, yung protection ng ating Panginoon ay mawawala rin sa atin. So, yun yung ibig sabihin. No? So, kapag ikaw ay sheep, okay, kung gusto mong protected ka ng shepherd mo, huwag kang lalayo sa kanya. Amen. Di ba? Nakita kayo yung flock, parang maraming mga tupa, marami sila. Kapag may naiwan, delikado siya. Okay, di ba? Siya yung palaging inaatake. Okay, that's why you need the church. No? Huwag mo sabihin na hindi ko kailangan yung church. Hindi ko kailangan magsimba. Okay? Yung mga nasa church na nga,
ano pa nabibiktima pa, no? Minsan ano pa natitempa, nahuhulog pa. Kaya dahil may mga weakness tayo. Kaya how about kung ikaw lang isa? Ikaw lang yung mag-isa. Okay? So, that's why, if you want your faith to grow, to be strong, okay, and you want to be protected by God, you need to be in the flock. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng ating Panginoon. No? Yun yung sabi ng Romans chapter 8, no? Kinote ko kanina, chapter 35, verse 39. Okay? Sinasabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or fear or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us, okay, from the love of God, which is in Christ Jesus. Okay, lahat daw ito hindi makakapag-separate sa atin. Okay, sa pag-ibig ng Panginoon, okay, nasa sa atin. But, praise the Lord, sino lang yung makapag-separate nito? Tayo lang. Okay, kapag tayo ang lumayo, okay, we will separate ourselves to the love of Christ. So, that's why kung gusto mong ayaw mong ma-separate, huwag kang lumayo. Okay? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay? So, kung titingnan natin, today, we will discuss, no, yung mga bagay na kailangan natin malaman, okay, na tayo ay kailangan magpatuloy at wag huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? At kailangan nating sundin, okay, yung Bible, okay, so that ang ating kaligtasan ay magiging secure. Okay? So today, if we're going to take a look even at in the structure of the Bible, okay? So, 'di ba sa New Testament, ilang books na yung New Testament? Ilang books? 27. Okay? So even the structure of that testament, yung apat doon, tinatawag nating four gospel. Okay? Pero hindi nyo malimutan, yung 27, ito yung technique. Ang new, ilang letter yun? Ilang letter? 3. Yung testament, ilang letter? 1. Okay, testament. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya ang word na testament, 9 letters, di ba? So, para hindi nyo malimutan, yung 3 i-multiply nyo lang sa 9. Magkano yun? Ilan yun? 27. Yun yung New Testament. Ay sa Old Testament naman, yung dalawang digit, ano nyo lang, combine nyo lang. Okay, 3 at saka 9, ilan? 39. Okay, so yun yung Old Testament. Old Testament is composed of 39 books. Yun yung technique pa rin, hindi nyo malimutan. Yung Old, 3, yung Testament, 9. Okay, so 39. Sa New Testament naman, i-multiply mo lang, 3 times 9, 27. Okay, so 39 plus 27 equals 66 books. Okay, that's the total books of the Bible. So yung Bible, hindi lang yung isang book, kundi 66. Okay? Ano lang siya? Tinumbine lang siya sa isang katulad niyan. Okay? 66 books yan. Okay? So yung structure ng New Testament, 27 books siya, ay na-divide siya una sa 4 gospel books. Okay? Ano yung 4 gospel books? Yun yung Matthew, Mark, Luke, at saka John. Okay, ano yung mga tinuturo doon sa gospel book? Yun yung buhay ng ating Panginoon while He is on earth. Okay, the life of Jesus Christ. Okay, kaya tinawag yung gospel. Okay? So, nag-record yun ng death or birth, life, and death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And the next book is the book of Acts. Okay? That is the historical book in the New Testament. Actually, lahat, okay, tayo, yung paniniwala natin, saan ang galing? Okay, kung magbasa ka ng Bible,
yung paniniwala natin, kinuha natin in the book of Acts. Kaya dahil in the book of Acts, dyan, build ng ating Panginoon yung unang church. Okay, so on the day of Pentecost, that's the time that God poured out the Holy Ghost. And they spoke in tongues, 120 of them. Okay, and on the next day, 3,000 ang nabaptized in Jesus' name. On the next day, 5,000 ang nabaptized. Saan mo yan mababasa? In the book of Acts. Hindi mo yan mababasa in the book of Romans, Galatians, Philippians. So, yung book of Acts is the history of the church. Okay? So, and on the next verse, or in the next, saan ba yung malaking search for truth? Para at least makita nyo. Okay? Ito. Okay? Para at least, no, kita nyo. Meron pala dyan. Okay, sana yun. Meron din ako dito. Hindi na yun. So, Order mo sis, order mo sa ano. Then, Pwede ka mag-order. okay, gusto niyo. okay. Pwede na. Magkano sis sis? Yung parang 1,000 yun eh. Pwede lang sis. Sige, tuloy na kayo. Sige, kayo, dahil si Brother Naim may pauwi ngayon from the US. Baka may mga dala siya. Pwede kayong mag-order. So ito yung structure ng New Testament. Okay? So na-divide siya sa 5. So ito yung kanina, sabi ko, yung 4 gospel books, this speaks about the life, okay, of Jesus Christ, the death, burial, resurrection. Kaya tinawag itong gospel books. And ito naman, tinawag itong the book of Acts, the history of the church. Okay, dito nanggaling yung paniniwala natin. Okay? And itong kulay ni epistles, yung mga, sinabi mong epistles, mga writings. Okay, ni Paul. O tinawag itong kulay ni epistles, from Romans to Hebrews, mga believer na sila. Okay, na-baptized na sila. Saan sila nanggaling? Okay, nandoon sila on the day of Pentecost. Okay, and Paul also went to their places. Okay, that's why si Paul naka-build ng mga churches dito. So yung mga writings ni Paul in the book, in these epistles, hindi para maligtas sila. Okay, ano writings ni Paul dito? Para kung ano yung gagawin nila sa pagpapatuloy nila sa paglingkod ng Panginoon. Okay, so encouragement. Example, naligtas na sila. Then what? Ano yung gagawin namin? So kapag gumanap ka ng kaligtasan, huwag ka ditong maghanap. Ano sabi dito? Wala namang baptism or naniwala lang sila, ligtas na sila. Okay? Kasi dito, hindi ito para sa mga naghahanap ng kaligtasan. Okay? It is for encouragement of Paul or writings of Paul on how these churches, mga church ito okay? How they walk continually in the Lord. Okay? Dahil dito pa lang, na-obey na nila yung gospel. So ito yung structure. So it means, okay, kung naligtas na sila at kung yung kaligtasan nila ay forever na, okay? Ano pang purpose nito? Okay? Bakit si Paul nagsulat pa ng mga epistles para turuan sila na ito yung gagawin nyo, ito yung suotin nyo, ito yung gagawin nyo sa paglingkod ng Panginoon, okay? Kung forever, okay, they are being predestined na kahit anong gawin nila, ay ligtas na sila. Okay, so that's only in the structure of the New Testament. Okay? So everyone should praise the Lord. Praise the Lord. So I hope na-gets niyo yung point ko. So, wala palang security sa kaligtasan natin kung tatalikod tayo sa Panginoon. Amen. Okay? So, that's only in the structure. Also, in the Bible, yung mga ifs, ano yung sa Tagalog, yung kung, no? Diba? So, sa Bible, mayroong 1,522 ifs. Ibig sabihin, maliligtas ka kung. Okay? Ibig sabihin nun, may more than 1,522. Yung pag sinabi mong kung, kondisyon.
Example, makakapunta ka ng Hong Kong kung Kung. may pera ka. May passport. Okay, may passport ka. Okay? Gusto mong pumunta. Lahat tayo gustong pumunta sa Hong Kong. Pero kung wala kang pera, wala kang passport, makakapunta ka o hindi? Hindi. Kondisyon yun. So, ibig sabihin, kung may word na kung sa Bible, ang Diyos ay may kondisyon kung gusto mong maligtas. Okay, example, okay? Sino basa ng 2 Peter 1 verse 10? We'll just read only 4 verses. Okay? 2 Peter 1 verse 10. Isa-isahin natin Okay, so you know, 1 Peter 1 verse 10. Sister Grace, 1 John 1:7. First John. 1:7. Yung kay, Sister Shirley. Shirley, yung Sister, Hebrews 3 verse 6. And kay Sister Shirley. Belly, John 13 verse 35. Okay? Lang pala. Anong sabi doon? 2 Peter Chapter 1 verse 10? chapter 1 verse 10. Okay. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Yan. Okay, so dapat bantayan mo daw. Okay? Dapat siguraduhin mo daw na yung calling mo at saka yung pagtawag sa iyo ng Panginoon ay sigurado. 3 verse 6. Okay? So, dahil kapag hindi ka sigurado, okay, baka mahulog ka. Okay? So, yun yung importante. So, if it means may kondisyon. Anong kondisyon? Dapat sigurista ka. Di ba? Sigurista tayo. No? Sa lahat ng bagay, kung saan ka dapat maging sigurista, dapat sa kaligtasan mo. Amen. Okay? Dahil kapag nagkamali ka sa kaligtasan mo, oh, sorry, lahat ng mga na-achieve mo dito, walang kabuluhan yan. No? So, okay lang, mapalitan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo, mahanap ka yan. Okay? Sawa. Pero kapag pinalitan mo yung Panginoon, wala nang iba. Amen. Okay? So that's why sabi ng Bible, kapag gusto mong hindi ka ma-fall, or mahulog, or mawala sa kamay ng Panginoon, dapat sigurado ka. Okay? Naligtas ka. Okay? So, that is the condition of God. Okay? 1 John 1:7. Sir Grace. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Amen. Okay, silingan na sabi niya. But if we walk in the light. How about if you're walking in the dark? Okay, so sabi ng Bible, if you walk in the light, as He is in the light, okay, ano sabi ng Bible? We have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, hindi lahat ng tao ay lumalakad sa liwanag. Okay, yung iba nasa dilim. Kaya tayo ngayon, nasa liwanag tayo. Amen. Kaya dati, nung hindi pa tayo na-baptize, hindi pa natin alam yung katotohanan, nasa dilim tayo. Okay? So, anong kondisyon? Sabi ng Bible, but if, so kondisyon yun. So, hindi pwede na kahit nasa dilim ka, may fellowship ka sa Panginoon. So, hindi pwede yun. Sabi ng Bible, you need to walk in the light. Okay, para magkaroon tayo ng fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ will cleanse us, okay, from all our sins. Okay? Sister Shirley, no? Hebrews 3 verse 6. Hebrews 3 verse 6. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Na, sabi niya, if we hold fast, kapag, yung tawag doon, parang, hawakan mo ng parang sure talaga, no? Na hindi na mawawala sa iyo. Praise the Lord, no? That is the hope, okay? And the rejoicing of the hope firm unto the end. Okay? So, maliligtas ka lang kung hawak ka ng mahigpit sa ating Panginoon. It Amen. means kung hindi mahigpit, may tendency na mawala mo yung kaligtasan mo. Okay? So, ano pa? Last na lang. John 13 verse 35. 35. 35. John 13, 35.
Okay? By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Okay. So, do you love your sister? Amen. I love you with the love of the Lord. Love you. I love you. Okay, so, I love you too. ano ang sabi ng Bible? Okay? By this shall all men know that you are my disciples. Tatawagin daw tayo at malalaman ng mga tao na tayo ay mga disciples ng Panginoon kung tayo ay nagmamahalan. Love one. If we love one another, how about if we hate one another? Okay? May condition din. Okay? So, yun yung kondisyon, praise the Lord, no? Sabi ko ba nga kanina, 1,522 yun. So, pero kung ubusin natin, baka hanggang bukas, kulang oras natin. So, 4 na muna. No? So, those are verses, okay, na nagsasabi na kung gusto mong maligtas, may kondisyon ng Panginoon. Okay? Hindi ka eternally secure. Hindi ka eternally saved. Okay? Na kahit anong gawin mong kasalanan, okay lang. Okay? Kahit naniniwala ka sa Panginoon, kaya bina-accept mo na si Jesus Christ as your personal Savior, and then, kaya bumalik ka sa kasalanan, okay, you are not saved. Amen. Okay? Amen. Dahil may kondisyon ng ating Panginoon. Okay? So, let's go with the scriptural truths concerning eternal security. Dahil kung totoo yun, may mga characters sa Bible, even creations ng ating Panginoon, na nahulog sa kamay ng ating Panginoon. Okay? Sinong number one example? Yung mga angels. Okay? So saan mo yan mababasa? 2 Peter chapter 2 verse 4. Okay? Sino makabasa? Chapter 2, verse 4. Okay, 2:4. Okay? For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into the chains of darkness, to be reserved unto judgment. Okay? Sabi ng Bible, kahit angels daw, hindi pinaligtas ng ating Panginoon. And ano sabi ng Bible? God cast them to hell. Sa impyerno. And delivered them into the chains of darkness, okay, to be reserved unto judgment. Kaya yung impyerno pala, supposed to be para sa mga angels na tumalikod sa ating Panginoon. Sino to mga angels na ito? Ito yung mga sumama sa kay Satanas, sa devil. Okay? So, isa lang yung devil, but maraming mga demonyo. Okay? Yung mga, sino yung mga demons? Sila yung mga angels. Sabi ng Bible, 1/3 of the angels nahulog, sumama sa kay Lucifer. So, kaya ginawa ng ating Panginoon. So, even the angels, na nilikha ng Panginoon na mas powerful compare sa atin, ay hindi na predestined. Forever that, kung ikaw siguro angels, aalis ka pa ba sa Panginoon? No? Sa atin pa, you are powerful, okay? And you are worshiping God, but mayroon pa talagang sumama sa kay Lucifer. Okay? So, dyan natin makikita na kahit yung mga nilikha ng ating Panginoon, may tendency na mawala sila. Okay? Dahil, anong ginawa nila? Nag-rebelde sila sa ating Panginoon. Okay? So, it means you are not secure kung mag-rebelde ka sa ating Panginoon. Okay? So, sino pa? Si Adam and Eve. No? Kilala naman natin si Adan at si Eva. Amen? Sino sila? Sila yung pinakaunang tao, si Adan, saka si Eva, na nilikha ng ating Panginoon. At nilikha sila na walang kasalanan. Okay? Sa atin pa, kompleto lahat, but, sabi ng Bible, nahulog sila sa kamay ng ating Panginoon. So, may tendency pala, may tendency talaga, praise the Lord, no? Na even experience mo na yung pinaka-presensya ng Panginoon. You know what? Adam is so blessed, kaya dahil narinig niya talaga yung presensya, yung boses ng Panginoon. Hindi sinabi na nakita niya yung Panginoon, but naririnig niya talaga. If you're going to read the book of Genesis, sa atin pa nag-uusap sila. No? Verbally ng ating Panginoon. Tayo hindi. No? Sana natin maririnig yung salita ng Panginoon. Through the Bible. Through the preaching of the pastors or the preacher. Okay, but yung advantage sila ni Adam,
narinig pa talaga nila yung boses ng Panginoon. Kompleto, perfect sila. Okay? Hindi sila tumatanda, walang kasalanan, that's why sila, nakahubad lang. No, walang malisya, kaya lahat pwede nilang kainin, isa lang. Okay? Hindi yun apple ha, hindi yun masanas ha. Okay? Kundi kahoy yun ng the tree of good, okay? Knowledge, good in and evil. Okay? So, sabi ng Bible, anong ginawa ni Adam? Kinain nila. Yung kondisyon ng Panginoon, huwag mong kainin. Anong ginawa ni Adan? Kinain. So, anong nangyari? Nahulog. Okay, so, yun. Okay, kahit yung unang parents natin, okay, nahulog sila sa kamay ng ating Panginoon. Also, Israel. Okay? Sabi ng Hebrews chapter 3, verse 6 to 19, Israel, okay, destroy ng ating Panginoon dahil sa kanilang patuloy na pag-disobey sa command ng ating Panginoon. Pero sino yung Israel? Israel is the chosen nation of God. The prince of God. Okay? Kahit sila yung nasyon na sa lahat ng nasyon sa buong mundo, sila yung sa ating pinakamahal ng Panginoon. No? Sila yung the chosen nation, but nagawa pa nilang mag-disobey sa Panginoon. So, ano nangyari? God destroyed them. God allowed the enemy to destroy them. Praise the Lord. Now, because of their disobedience to the commands of God. So, even though they are being loved by God, but kung magkasala sila, okay, God will sa atin pa, destroy them, okay, because of their disobedience. Next is Judas Iscariot. Kilala si Judas? Si Judas. Kaya huwag niyong pangalan yung anak niyo si Judas. Judas. Okay, so ano yung ibig sabihin? Kaya anong nangyari sa kay Judas? Diba, bininta niya yung pangating Panginoon? Amen. But the question is, who is Judas? One of the apostles. Okay? Nakita niya lahat ng mga miracles na ginawa ng Panginoon. Kaya nakita niya kung paano naparami ng Panginoon, no? Yung tinapay at saka isda. No? Yung mga tinapay, 2 isda. Mapakain niya yung 5,000. No? So nakita yun ni Judas. Okay? Yung water na turned into wine. Okay? Nakalakad sa tubig. But, anong nangyari sa kay Judas? Because ang covetousness, okay, na mas mahal niya yung pera kaysa sa ating Panginoon, anong ginawa niya? Bininta niya yung Panginoon. Okay, so even apostle na pinili na ng Panginoon, nagtalikod pa. Okay, so may tendency pala, okay, na kahit nasa church ka, no, huwag kang maging sure. Okay? Dahil saan lang tayo, kailan ka lang magiging sure na ligtas ka kung yung mga paa mo ay nakatungtong na dun sa langit. Amen. Okay? So kahit gaano ka nakatagal sa paglilingkod, huwag kang pa-assume, no? Ligtas na ako, yung si Satanas, hindi na ako mano niyan. Natitinag niyan, no? Mga tentasyon, wala na yan sa akin. No, kaya ko na yan. Okay? So bukas, titimta rin ka talaga ng Panginoon or ng Satan. Okay? So, even Judas, no? By just 30 pieces of silver, bininta niya yung Panginoon. So it speaks that walang predestination, okay, sa kay Judas. Okay? So, next, si Ananias and Sapphira. Okay? Sino ba ito sila? They are believers. Mga believers na sila. But, anong nangyari sa kanila? Okay, in Acts chapter 4, verse 32, okay, sabi ng Bible, anong nangyari sa kanila? They were filled their heart, okay, to lie. Anong lie? Parang magsinungaling. Okay? Nagsinungaling sila sa Holy Ghost. Okay? Ananias and Sapphira. Acts chapter 4, verse 32. So, anong nangyari sa kanila? Pinatay sila. Immediately. Okay? So, Acts 4, verse 32. So, ganun din, no? So,
sabi ng Bible, sa mga sinungaling, yung destiny nila is impyerno. Amen. Kaya huwag tayong magsinungaling. Amen? No? Yun yung kasalanan natin dati, no? Most of the time, every day, nagsisinungaling tayo. But sabi ng Bible, walang mga sinungaling na makapunta sa langit. Kaya iba ba sa praise the Lord? Praise the Lord. Lord. So, yun yung nangyari sa kay Ananias at saka sa kay Sapphira. Okay? Sino pa? Yung mga churches, Ephesus at Laodicea. Okay? Nanilika, okay? Sa atin pa, mga churches na mga believers na sila, but they are in danger, okay? Dahil yung candlestick nila, okay, ay sa atin pa, na-remove. Okay? Yung love nila sa Panginoon is hindi na mainit. Okay, lukewarm na. Okay? So, that's why they are in danger sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, yun yung mga character sa Bible, okay, na even though tinawag sila or pinili sila ng Panginoon, but may tendency pala, okay, na mawala, sa atin pa, nakita natin na nawala sila sa kamay ng ating Panginoon dahil nag-disobey sila, okay, sa command ng ating Panginoon. Okay? So the same thing with us. If you want to be saved, okay, you need to obey the words of God. Okay? You need to obey the commands of God. Okay? So next, also, may mga warnings din ng ating Panginoon, no? Sabi ng Bible, kung may mga failures tayo spiritually sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Sabi ng James or Galatians chapter 1 verse 6. Ano na makabasa diyan? Galatians Okay, Galatians 1 or 6 verse 1. 6 verse 1. 6 verse 1. Brethren, if a man is Sige. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yan, no? Sabi ng Bible, no? Kung may nakakita ka daw, okay, na kapatid mo na nakagawa ng kasalanan, okay, ikaw na malakas, ikaw na spiritual, anong gagawin mo? Itulak mo siya palayo or wag mo nang papasokin sa simbahan? No, dahil wag kang pumasok dito. No, dahil para lang ito sa mga holy, no? Para lang ito sa mga walang kasalanan. No, bawal ka dito sa church. Kaya yun ba yung gagawin mo? It's not. Sabi ng Bible, okay, dapat, okay, i-restore mo siya with the spirit of meekness. Okay? Dapat magpakumbaba. May pagpakumbaba. Okay, dahil you need to consider yourself. Baka bukas, ikaw rin ang magkasala. No? Dahil baka ikaw magkasala, at kung yun yung gagawin din sa'yo, hindi ka na makapasok sa church. Okay, so that's why, yung church na kung saan tayo nagtitipon, everyone is welcome here. No? Wala tayong pili-pili. No? Mahirap ka man, mayaman ka man, mataba ka man, payat ka man, sakitin ka man, or healthy ka man, lahat tayo ay welcome. No? So, dahil yung Panginoon, okay, yung kaligtasan na ginawa niya, hindi lang para sa mga magaganda. Amen. Amen. So, kung ganun, siguro iwan ko lang kung sino lang, siguro wala ko dito ngayon, no? Hindi lang para sa mga mayayaman. No? Dahil kung mga mayayaman lang, wala tayo lahat dito. No? So, lahat sabi ng Bible, yung kaligtasan is para sa lahat. Amen. So, sabi ng Bible, kung may mga kapatiran ka na nagkasala, okay, be good to them. Restore them. Okay? So, pero, ang point doon, may tendency ka talagang magkasala. Ayun yung point ng ating Panginoon. Okay? So, next, ito yung danger ng tinatawag na doctrine of eternal security. No? Pag may paniniwala ka na kahit anong gawin mo, ligtas ka na, ito yung danger. Number 1, okay, kinukuha nito yung takot mo sa ating Panginoon. Okay? Dahil sabi mo, ligtas naman ako. Forever, kahit anong gawin ko, okay na ako.
So, anong mangyayari? Wala ka nang kinakatakutan. Kahit Panginoon. Okay? Pero, praise the Lord, no? Kung gusto tayo, bakit tayo natatakot? Hindi natatakot na dahil Espiritu ng Diyos, ha? Pag sinabi mong fear of the Lord, you respect God. Okay? You adore Him. Okay? So, that is the meaning of fear. So, dahil tayo ay mga totoong naglilingkod sa Panginoon, okay? Natatakot tayo na magkasala. Okay? Gumawa ng kasalanan. Okay? Pero kung yung paniniwala mo ay forever ka nang saved, yun yung danger. Dahil mawawala yung takot sa iyo. No? Sabihin mo sa sarili mo na kahit anong gawin ko, okay lang. Dahil ililigtas pa rin ako ng Panginoon. Yun yung masama. No? Dahil yung mangyayari, magpapatuloy ka sa mga kasalanan ginagawa mo. No? Dahil yung mind mo is okay lang dahil love naman ako ni God. No? Papatawarin nila ako. So it's not. Okay? So ano pa? It destroys the desire to fast and pray. No? So hindi ka na manalangin. Dahil sabi mo, ligtas naman ako. Bakit pa ako manalangin? Ba't tayo nagpipray? Okay? Una, para humingi ng mga pagkapatawaran sa kasalanan natin. Amen? Okay? And also to talk with our God. Also, ito yung nangyayari, it promotes worldliness and sin among believers. Nagiging worldly, nagiging makamundo. Okay? Dahil sa ganitong konsepto. Okay? Na sabi nila, dahil God is love, God already saved me. Okay? Bumabalik sila sa mga makamundong gawain. Okay? That is the danger. Ano pa? It stops faithfulness to church services and activities. And also, it retards strong consecration and dedication to God. It discourages paying of tithes, offerings, and helping the needy. It denies the possibility of Satan overcoming us. I want to tell you, okay, we can be overcome by Satan. Okay, kung wala tayo sa Panginoon. Okay, so that's why, sabi ng Bible, don't be so sure, okay, na kaya mo yung sarili mo. Amen. Okay? Kaya kahit si Joseph, anong ginawa ni Joseph? Okay, nung gintempt siya ng asawa ni Potiphar, sumakbo. Okay? Dahil sabi niya, hindi ko kaya ito. Okay? So yun yung dapat gawin. No? Huwag mong sabihin na kaya ko. Okay? Dahil kapag kaya mo, grabe talaga yung temptation. Okay, na darating sa iyo. Okay, so at the conclusion, okay, of this topic, yung predestination of the church is a Bible truth, but yung predestined is yung church, hindi yung tao. Okay? Pag sinabi mong predestined, yung destiny talaga niya is heaven. Sino yung destiny talaga going to heaven? It is the church. That's why, if you want to go to heaven, you need to be in the church. Okay? Hindi yung taong na predestined. Dahil walang nakakaalam sa atin kung sa langit ka or sa impyerno ka. If you want to go to heaven, go to the church. Okay? Amen. So ano pa? Second, no believer is unconditionally eternally secure. All believers are subject to failure. Sino ba nakaranas ng failure? Amen. Lahat Amen. tayo. Amen? Amen. And must diligently walk by faith to inherit eternal life in the end. So next, God's word does not teach the bondage of the human will, but the humans are free moral agents with the ability to accept or to reject salvation. So the purpose of the freedom na binigay sa atin ng Panginoon is whether we will accept or reject the salvation. Wala magawa yung Panginoon kung ikaw mismo mag-reject. Okay? Kaya kakaunti lang yung naglilingkod sa Panginoon. Kaya kakaunti lang tayo. Okay? Dahil mas marami yung nag-reject kaysa sa nag-accept. Okay? So that is the purpose, okay, of our free will na ibinigay sa atin ng Panginoon. So even to reject Christ after once accepting Him. Okay? So although we are saved by grace, kept by grace, and presented faultless before the throne of His presence by grace, yet in this life we can fall from the grace. Okay? So pwede pala tayong
hulog, no, sa grace ng ating Panginoon. Hindi sa crisis sa grace, kundi sa hulog, sa Kamay. grace ng ating Panginoon. Okay? So ano pa? The Bible does not teach that we can reach flawless perfection. That's why walang nagiging perfect sa atin. But ano sabi ng Bible? Work on it. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang word ng perfection is maturity. Okay? So, as we normally understand the meaning of perfection in this life, believers who are overcome by sin through lust and temptation can repent and be restored to favor with God through the advocacy of Jesus Christ. So next, believers who continue in sin, ito ang sabi ng Bible, believers who continue in sin without repentance and do not live by faith will fall from grace and will be lost. Okay, so may tendency pala, no, na kahit believer ka, kapag hindi ka nag-repent at nagpatuloy ka, okay, sa paggawa ng kasalanan, okay, sa atin pa kinalimutan mo yung katotohanan na na-receive mo, punta ng impyerno. For example, Sister Grace, o lagay natin Sister Grace, dahil Grace ang pangalan niya, naglingkod siya sa Panginoon, gusto niyang mapumunta sa langit. Pero yung destination mo pala sa impyerno. So, di ba, hindi patas yung Panginoon. No? Maybe someday, pagpunta ng impyerno, Lord, naglingkod naman ako Okay, nabaptize ako, naka-receive ako, naniwala ako, ba't nandito ako sa impyerno? Okay, so unfair ang Panginoon nun. So, sabi ng Bible, ang kanyang salvation ay ibinigay niya para sa lahat. Okay? Last 3, God gave sufficient grace to every saint to maintain victory over sin and Satan. But it is absolutely essential for Christians to persevere through faith. So, kailangan nating mag-persevere. No? Kailangan nating persevere sa Tagalog, kahit anong hirap, magpatuloy. Okay? Sa iyong paniniwala. Dahil kapag hindi ka magpatuloy, may tendency ka mawala. Okay? That's why sabi ng Bible, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Okay? An individual can resist God's call to salvation and His grace. God does not make certain people respond to His call. No? Hindi, sa atin pa, hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. No? Yan yung pagkakaiba natin sa robot. Ang yung robot, kung ano yung gusto ng lumikha sa kanya, yun yung susundin niya. Tayo ay may free will. Okay? So, ano pa, lastly, Jesus Christ died for all. He has given us all things that pertain to life and godliness. Okay? We can live soberly, righteously, and godly in this present world. It is not His will that any perish, but that all should come to repentance. Okay? So, those things, okay, tells us, okay, that we are not predestined. Okay? Our salvation is not eternally secure. Okay? That's why we need to work out our own salvation every day. So, alam nyo, yung past natin, wala na tayo nagagawa doon. Saan nakadepende yung salvation natin sa present? Okay? So, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa present mo, doon nakadepende yung salvation mo. Okay? Yung past natin, in-erase na yun ng Panginoon. Once you're baptized in Jesus' name, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ng Panginoon, kaya huwag ka nang bumalik doon. Yung i-workout mo is yung ngayon. That's why every day, okay, that's why sabi ng Bible, today is the day of salvation. Hindi niya sinabing bukas or tomorrow is the day of salvation. But ano sabi niya, today. Okay, so nakasalalay pala yung salvation natin kung ano yung ginagawa. I do believe God is blessed that you are here today. We are studying His words, we are knowing His will, okay, so that ma-secure natin yung kaligtasan natin. Okay? So, today, that's the end of my topic about a simple lesson about are we eternally secure in Christ. So, our security in Christ depends on our walk with God today. Okay? So, that's why
it's good even here in Hong Kong, kahit anong busy nyo, take time to go to church and worship Him and touch His Spirit dahil doon mo lang masisigurado na you are still in the hands of God. Amen. You are still in the presence of God. No? Kung hindi mo na napipil yung presensya ng Panginoon, there's something wrong in you. Okay? So, you need to be sure with that. Okay? We need to work out with that. Okay? So, before we end, let's open this, no? In questions, okay, regarding sa topic okay, na discuss natin today. Okay? So, did you learn something? Amen. Okay? So, I hope na kahit, pasensya na, no? Medyo